What's up? Kumusta mga buddy? So eto sa vid na to, share ko lang sa inyo yung setup ko sa helmet ko pang motovlog. Ito yung helmet natin. This is KYT double T Corse or Corse ba yung pronunciation yan. Actually mura lang to eh, nasa maybe 5 or 6K ata nung pagkabili ko nito. So, yung issue ko lang kasi nito na helmet na to at high speeds, medyo maingay siya, yung wind noise. Pero syempre, mura siya eh, so you don't expect too much from it sa ganun aspect. Anyway, ang good thing about sa helmet na to is intercom ready na siya, as you can see. Ayan, naka-Sena ako. Sena 10S pala to. If di ako nagkakamali, parang 5 or 6 years ko na tong intercom na to. Sobrang kunat. Ayaw talaga mamatay. Actually, there was a time na natambay ko to for 1 year ata or 1.5 years. Akala ko sira na siya eh. Nung nakita ko siya, tinesting ko siya ulit. Nagulat ako, buhay pa. Kinabit ko na lang siya sa helmet ko. Punta na tayo sa camera ko. Camera gamit ko is GoPro Hero 9 with media mod. Ayan siya. Then ayan yung mount na gamit ko. Ano bang brand nito? GRX. Yep, GRX. Nabili ko lang sa Lazada yan. Then sa mount ko naman, naka double sided na kasi yan eh, 3M. Pero to make sure, nilagyan ko siya ng additional mighty band para sure talaga na hindi laglag yung camera natin. If kayo, bahala na kayo if susundin nyo yan, basta ako sinigurado ko na lang. As you can see, baliktad yung GoPro ko. Yan kasi yung nakita kong mas pinakamagandang angle ng ng motor eh. So nasa sa inyo naman if susundin nyo yan or hindi. Ito tayo sa mic. Kung anong mic ang gamit ko. If nagfa-follow ka sa channel ko, ito yung isa sa pinaka problematic or challenging na experience ko sa pag setup sa camera to. Ito yung gamit kong mic sa previous videos ko, which is problematic pa rin kasi ang problema sa mic na to, yung kinakapture na lang na audio is yung sa left side. That is why bumili ako ng bagong mic. Anyway, nagbutas ako dito sa helmet ko sa cloth na yan, tapos connect na sa GoPro, nakaganyan. Then meron kasi akong velcro dito sa inside the helmet, if nakikita nyo. Ayan. So dinidikit ko na lang yung mic doon. Dahil nga sa mga issues na yon, bumili akong bagong mic, which is kahapon lang dumating. And tinesting ko siya. All goods naman. So tada! Ito yung bagong mic ko. Sony ECM LV1. Yan. Yes, eto na nga siya. Na-testing ko na to kahapon. And buti na nga lang yun, stereo nga siya na mic. Sa dalawang sides, left and right yung tumutunog sa kanya. Dati pala, nag-record din ako ng separate audio for my exhaust. Ito yung gamit ko. Nakabit ko lang siya near the exhaust para mas buo yung sound na maririnig nyo. Pero very challenging din kasi sa CapCut kasi ako nag-edit eh. Ang problema sa CapCut, hindi siya nakakasync ng matino sa mahahabang audios. Nag-try akong sa laptop ako mag-edit, doon ko isi-sync yung separate audio for the exhaust, kaso yung laptop na to kasi mabagal, hindi niya kaya yung
malalaking files. So I decided na lang na hindi ko na lang gagamitin to. Stick na lang ako dito sa audio na ang galing sa helmet ko, which is, to be honest, good enough naman na. I-add ko na rin na dito nga ako nag-edit sa tablet ko, and then ang ginagamit kong app is eto, CapCut. And then the way din kung paano ko i-transfer yung files is syempre ito, card reader talaga, kasi napaka-hassle if magre-rely ka sa app na GoPro, like itong GoPro Quick app. Kaya naman nakaka-transfer siya, pero ang problema, napakabagal, and then second, sobrang umiinit yung GoPro pag ginagamit mo yan. So I'm assuming it's not good for the health sa GoPro mo. Anyway, testing natin yung bagong setup natin na mic ngayon. Tara, samahan niyo ako. Welcome back mga buddy. So eto, tinetesting na natin yung bagong mic setup natin. Hopefully hindi palpak na naman. Tawa. Let's go. Dito tayo. The secret shortcut. Okay, so andito na tayo ulit. So as you can see, nakita ko na yung footage na nakuha natin kanina with the new mic. And so far okay naman, kasi stereo na yung sound niya, left and right na gumagana. Pero I came up with another big issue, kasi yung mic pala na to, turns out mas sensitive pala siya compared sa previous mic ko. So ang nangyayari, nagka-crack siya ng malala if nagsasalita ako ng malakas. Kasi kanina nilagay ko siya dyan sa pinakamababang part ng Velcro. Wait, i-focus ko lang. Medyo, ayan, sa pinakamababang part. Nilipat ko na yan dyan sa pinakamataas para medyo malayo siya sa mouth ko. So hopefully sa next ride ko or next vid ko, hindi na siya magka-crack ng malala. So ayan nyo, kita nyo, pinakamataas na yan na part. So I hope that fixes the problem. Quick tip lang pala para makasave kayo sa motovlogging setup nyo. Etong GoPro Hero 9 ko, nabili ko to used. Siguro nasa mga 11K with accessories na yan Though nagdagdag din naman akong accessories, like kunyari itong charger, then itong ND filter, hindi ko naman din nagamit. Pero ayun nga, mas maganda kasi bumili kayo ng ng used sa mga last gen na mga device, kasi heavily discounted na yan, kasi may mga bagong every year lumalabas I hope nag-enjoy kayo sa vid. Please don't forget to like, subscribe, and comment down below. Ride safe mga buddy, and peace out.